Magandang umaga sa inyong lahat at ito ang ating update sa talong natin Calixto F1 variety ng East West Seeds. Meron tayong nasa 1 hectare na tinaniman, 6,000 hills approximately. Ngayon ay February 14. Happy Valentine's sa inyong lahat. Ang ating bulaklak ay purple. Ayan, purple na bulaklak para sa lahat. Happy Valentine's sa inyong lahat. Ngayon ay February 14, 46 days after transplant. Ayan, 46 days after na may tanim. So, pakita lang natin yung kanilang status na may mga bulaklak sila na nag-usbungan na. Ayan, marami-rami na yung bulaklak. Naglabasan na. Ayan. Naglitawan na yung purple na kulay sa ating talungan. Ayan. Ayan, nahitik-hitik na siya sa bulaklak. Ayan, cluster yung mga bulaklak. Hindi naman kalakihan pero ayan, madaming bulaklak. Yung natutuwa ko dahil marami siyang bulaklak. Ayan. At naway magtuloy-tuloy yung bulaklak na yan. Ibig sabihin kapag nagtuloy yung bulaklak, edi bunga para sa atin. Para sa nagtanim. Ayan. So ito yon. At kung sisilipin naman natin sa ilalim, may paisa-isa ng paisa-isang bunga. Ayan. Ito, kagaya nito. Nasaan na ba yan? Ayan, may paisa-isang bunga na tayo nakikita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na maliliit na buko. Ari naman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bunga. So magbibilang na lang siguro tayo ng ilang araw at makaka-harvest na tayo. Siguro mga ika 50 days o 55 days makakakuha na tayo kasi meron ng paisa-isang bunga, meron ng mapipitas at makapaghalaw na tayo. Halaw. Ayan. Ito tinalbusan ko to dahil sa shoot borer, pero ayan yung bunga niya sa ilalim, yung bulaklak niya sa ilalim, after ko talbusan tumuloy. Ayan, ang galing, tumuloy pa rin naman. So hindi magkakapareho ng paglaki, pero itong cluster ng bulaklak tumuloy, lumaki yung nauna, tsaka sumunod yung maliliit. So nakakatuwa dahil tumutuloy yung bawat cluster ng bulaklak. Yung cluster po yung tumpok-tumpok ng bulaklak kagaya ni Re. Ayan, 1, 2, 3, 4. Magkakasama yan, isang kumpol, isang cluster. Pag tumuloy siya, edi 4 na bunga. Parang ganun yung ang nangyayari. Ayan. So ganyan ang status nila ngayon. May mga iba naman na malalaki na rin yung bunga. Pwede nang pitasin nga ngayon, kainin. At ano natin, luto natin. Tingnan natin dito, gagawin din eh. Ayan, ito pwede na tong kainin na. Pwede na tayo magtorta. 1, 2. Itong 2 pwede na. Ayan, 2. Isang dangkal na rin yan. Pwede na. Isang dangkal na. Yung lalaki hanggang yung liliit. Isang dangkal na siya. Ganon din yung isa. Ayan. So may paisa-isa na tayo makukuha din eh. At maitutorta. So after siguro ng 5 days 10 days makaka-harvest tayo ng unang halaw. So yan ang ating update sa ating munting talungan Calixto F1, 46 days at nasa 6,000 hills. Ang lugar namin ay Cabiao, Nueva Ecija, Santa Isabel. Ano pa,
Inatake rin tayo ng mga peste syempre, pero inaksyonan din naman natin. Meron tayong iba't ibang spray na ginamit, iba-iba rin ng foliar natin, at yung abono natin Yara. So isi-share ko yun sa isang video pa, pero ito yung resulta after nung 46 days na pag-aalaga. Naway tuloy-tuloy, sana at gabayan tayo ng Panginoon na umayos yung bunga at dumami yung ating anihin, at sana'y hindi na tayo mahirapan sa pag-manage ng peste. Tuloy-tuloy lang sa pag-spray, at sundin yung schedule. Kapag naka-schedule ka ng pag-spray, halimbawa ngayong gabi, ngayong hapon, mag-spray ka. Yun lang ang ginagawa ko, sinusunod ko yung schedule. At ayan, ito, pitasin na rin to, may mga bunga na rin sa ilalim. Nga pala, habang may bunga na ngayon, mag-ikot-ikot din kayo. Iniikot-ikot ko yun tapos tinatanggal ko yung mga ganitong bunga, yung sira, may butas, may butas to, tanggalin na yan dahil babalik ko na yan hindi na rin to lalaki na maganda. Ayan, deformed na, may butas pa, so kakain lang siya ng abono. Tanggalin nyo na dahil reject lang naman ang kakalabasan nito pag nag-harvest tayo. So tanggalin nyo habang maaga. So yun ang routine natin, ginagawa ko ngayong umaga, mamitas ng mga magiging reject kasi sayang lang yung oras natin sa pagpapalaki nito. Hindi na natin ito makaklasify as good size or class A. Yan. So ikot lang. Mapapansin nyo, ito yung hindi ko na pruning. Nakaraan na huling video ko sa inyo, itong tatlong tudling di na pruning kaya makapal dito, mahirap na dumaan. So tama kayo, masinsin. Nandito na isang lesson para sa mga mag-uumpisa pa lang dyan, na huwag nyong gayahin yung aking ginawa dahil sobrang sinsin. Nasa ang distansya ng bawat tudling natin 0.5 lang or half meter lang, 50 cm kumbaga, kaya hindi ka na makakadaan, mahihirapan ka kayo mag-harvest at uubos ng oras. Ang gagawin ko ngayon, meron na ako nabiling balag, tulos, so lalagyan natin to ng tulos, yung dalawang tulos, para i-clip natin siya, i-pwesahin natin siya na ilagay sa gitna. So bawat gilid may tulos, tas tatalian natin, babalagan natin para makadaan tayo sa gitna. So yun yung gagawin nating paraan. Pero yun nga, para sa lahat, isang magandang halimbawa na pagkakamali na pwede nyo iwasan. Ayan, nagawa ko na hindi tama, kaya iwasan nyo. Pwede nyong gawing lesson yan na huwag masyadong masinsin. Okay? At ayan, so mahirapan talaga ang mag-harvest, wala ka na madadaanan. Ito na yun Siyempre nakabuka na yung mga sanga ng talong dito, tapos dito rin yung mga bunga, bulaklak. Saan ka pa dadaan? Hirapan yung mamimitas. Ayan, so far maganda ang bulaklak ng ating talong. Wala na rin yung maninira natin na nananalbos, nasa prutas na siguro sila ngayon. Pero hindi naman, sana ay hindi naman ganun. May ilan tayo nakukuha ang prutas, yung bunga, buko na may butas, natanggalan natin. Dahil ngayong may bunga na yan, syempre doon na sila sa bunga pupunta yung itlog ng paru-paro. Yung ating shoot borer napunta na sa fruit, kaya tinatawag din silang fruit borer. Isa lang yun, shoot and fruit borer, isa lang. Lumilipat lang sila sa bunga na ang target nila ngayon dahil nga yun yung mas kakainin nila. So spray lang tayo, marami na akong ginamit na spray, Prevaton, Benevia, Gold, Formula 1, meron din tayong Alica, ano pa ba, meron tayong Lanate, at
marami pa akong parating na spray. So nakaabang na rin yung spray natin. Paiba-iba tayo, wag nating ipiperme sa isang spray lang na paikot-ikot para hindi magkaroon ng immunity resistance yung mga peste. Iba-ibahin natin. White flies, tingnan natin nga pala. White flies, aphids, meron yan eh. Syempre, hindi natin maiwasan. Ayan. Leaf miner. Mukhang malinis-linis ah. Inuubo ako dito sa lamig. Ayan, white flies, meron siyang white flies. Ito naman, leaf miner, trips. Sa calyx makikita naman natin yung mites. Ayan. Napansin ko din yung natin, yung bunga natin. Yung calyx niya, may mga na-develop siyang mga tinik. Ayan, tinik. Kaya nagugulat ako minsan pala dahil pag pumitas ako ng mga reject na na mga buko, yung ayaw kong lumaki dahil nga balik ko may butas, napahawak ko dito sa calyx. Ayan, may mga tinik siya. Nagde-develop siya ng tinik. Itong calyx to siguro parang evolve siya na para protektahan yung sarili niya sa mga uod at insekto. Ayan may mga tinik siya. Yung itim-itim na yun napapansin nyo. Ayan lagay ko yung daliri ko. Ayan hintuturo ko yan. May tinik ka makikita hanggang dito sa taas. Ayan hindi lang dyan sa buko, sa bunga. Mapapansin mo na rin kahit sa bulaklak pa lang. Ayan na mayroon na siyang tinik. Sa dahon meron din yan. Pag nagbawas ako ng dahon nung minsan, sabi ko ba't para tusok ako, yun pala meron talaga siyang tinik. May tinik-tinik na siya. So hindi ko alam kung kapareho ako ganyan din sa inyo. Comment lang kayo kung magkapareho tayo ng sitwasyon. Ito yung napapansin ko mula dito hanggang dulo pare-pareho. Ganyan na talaga, may mga tinik yung bunga. Pati yung dahon. Ano pa ba? Ito, hindi na pruning, makapal. Yan, 1, 2, 3 tudling. Hindi na pruning. Pero, yung katabi hanggang dulo, yan, lahat yan na pruning na. Hanggang dun sa dulo. Okay, so yan ang ating update. Ang expect natin na unang harvest, halaw. Well, mga siguro 5 to 10 days from now, pwede na tayo mag-harvest. So abangan natin. Sana gumanda-ganda rin ang presyo ng merkado. At hindi ganun kababa sana. At kumita tayo para maituloy natin yung pag-aalaga sa talong, pambili ng spray, abono, pang bayad sa tao, padamo, patubig, diesel, gamot. Ayan. So yun yung may share kong ngayon, information sa inyo, lesson, lalo na yung spacing. Yan, spacing, huwag yung gayahin yung spacing na ginawa ko, masyadong masinsin na hindi ka makakadaan pag nag-harvest, mahirapan ka. Tapos ayun lang man, yun yung pinaka lesson na gusto ko i-share, yung sobrang sinsin na ginawa ko. Next na season, tatanggalin ko yung isang tudling sa gitna. Ito, hindi ko natataniman siguro ng ganito, para talong, siguro sili, talong, ganun na lang mangyayari. Pero yun nga, may balag ako, ito pakita ko sa inyo. May mini garden din tayo ditong pagkukunan ng makakain. Pero ito yung balag na naka-ready na. Ayan, gagawa natin ng balag yan para yung talong natin may suporta rin sa hangin. Ayan, naka-ready na, nasa 1,000 pieces pa lang to, para malagyan natin ng balag dito sa talong, para ma-clip natin siya. Yung kumbaga isang balag dito, isa dito, tapos i-clip natin siya para parang mapwersa natin siya na pumagitna. Yan,
para tayo ay makakadaan dito. So lalagyan natin ng daan, makakaraan tayo para pag nag-harvest. Tsaka protection na rin nila sa hangin, medyo malakas yung hangin kaya iwasan nating matumba sila. May mga natumba na doon at talagang nabali. So yun ang ating solusyon, yung paglalagay ng balag at suporta sa talong na ilalagay natin sila sa gitna, dalawa. Tatalian natin ng balag. Okay, so yun ang ating update at maraming salamat sa panonood. Happy farming sa ating lahat. Pag may tinanim tayo, meron tayong aanihin. Salamat.